may laban lang si Pacquiao ko. Galing eh. Sige, tingin po. Ako po kayo. Wait lang, higip lang ako ng kape. Kamusta kayo? Great! Di ba yung masaya? Yeah! Shalo ba kayo? Shalo ba kayo? Anyway, palakpakan natin yung mga napakaswerte nyo. Nakita nyo kaagad itong si Ascendra, no? Itong negosyo to. Pakita nyo lang, may mga i-share kami, especially ako, tsaka yung last na speaker mamaya, na change my perspective about life. Change my perspective about life. Dati, pag sinabing networking, tingin ko dito yung mga parang gawain na walang magawa sa buhay, mga walang trabaho. Yeah. Awan niya? Yeah. Sarap. So dati yan, tingin ko sa networking, yung ganitong klase ng business, gawain ko ng mga cheap na tao, no? Parang kukunin iban. Parang kukunin eh. Anyway, gano'n ang tingin ko dati. Kaya, katulad niya, nila SP James, SP Angelica, they're planning na i-full-time na itong sensor. Hindi na sumama sa barko yung asawa niya. Isa-isa mapapaisip kayo, no? Na parang, ano ba meron dito? Diba? Everyone wants to get OFW. I mean, di ba gusto mong mag-OFW? Gusto mong yung income, tapos 6 digits na yung income ng asawa niya. Pero ngayon, ang plano, works month pa. Diba? Alam mo yung mga sirang ulo, correct? Ito naman si Esperay, nag-aaral sa dito, nag-aaral ulit. Tapos nag-drop, no? Gusto yung karere, di ba? Yes! Tapos matindi itong si SP, gusto mong sumunod, di ba? So, Yes! keeper, di ba? Mamatindi ang trabaho eh, no? Tapos gusto mong karirin si Ascendra, okay? Yes! So, ako, personally, naiintindihan ko yung ibang first timer. Kasi una-una, kasi sinabing networking, parang, di ba, ang nasa isip, pyramiding yan, kumikita lang dyan yung nasa taas, parang low class pa yung dating. Kaya nung ako'y 18 years old, na-invite ako sa ganitong klase ng negosyo, hindi ako nag-join. Unang nag-recruit sa akin, professor namin, no? Recruiter yung professor namin eh. So pagdating ko doon, wala akong naintindihan, hindi ako nag-join. Nung 19 years old ako, na-invite ulit ako. Okay na kayo? Yes! Na-invite ulit ako nung 19 ako, hindi pa rin ako nag-join. Different company. Okay ba kalala? Kwentuhan lang to. Ha? Yes! Kwentuhan lang to. Mga lang to, mga 20 minutes. And 2 days. Ha? Kwentuhan na rin, no? Dalawa naman kami na. Ako, tapos yung last na speaker mamaya. Yes! Speaker sa marketing. Yeah! So, nung 19, di pa rin ako sumali. May ibang lahat nung 20 na ako. Okay? May mag-invite sa akin, close friend ko. Sabi sa akin may birthday party. Tapos, pagdating ko doon, seminar pala. Diba? May papalapakan, power, grabe. So, nasuha lang, di ako makatanggi kasi yung friend kong yun, malaking utang na loob ko doon sa kaibigan kong yun. I came from a very poor family. Nagarito rin ako. Nag-aaral ako sa Beijing. Familiar? Yes! Nag-aaral ako sa Beijing. So, parang hirap lang yung family namin dati. Nanay ko, teacher, kaya 100% wala akong tuition. Nanay ko teacher dyan sa Beijing. Sobrang mahirap. Tapos yung tatay ko naman, mahilig siya mag-golf gabi-gabi. Golf. Yun ang hilig na ng tatay ko. Pag nakita niyo ako ngayon, maid na kasi eh, no? Pag nakita niyo ako, maid na. Nakita niyo ako, tapos na yung journey ko eh. Ibig sabihin, galing na ako sa ganyan. Pera, problema kung anong tawag ito, kung paano kikitain next week. Di ba ganun ang karami ng problema ng mga tao? Yes! Mag-Judith na naman, lalo. Allergic ang mga Pilipino sa Judith eh, no? Judith, tsaka si Juna, di ba? Lalo si Judith, tsaka si Juna. Si Judith, no? Si Judith na kuryente, Juna ng tubig, tama? So, Yes! allergic pa kayo doon? Yeah! Allergic kayo doon, sir, no? Malapit na naman, di ba? Diyos ko, Lord. Babayad na naman ng renta, naman. Babayad na naman ng ano. So, galing ako dyan. No? Nagkabahay yung parents ko, high school na kami.
Andiyan mo, high school ka na, nagkabahay, di ba? Andiyan mo, NPA ako nung bata ko. No permanent address. No, NPA yung bata. Ang hirap ng gano'n, no? Yes. Ang hirap sa'yo, ang hirap. Kaya nga, sino yung naka-experience ng gano'n? May naka-experience ba sa'yo ng gano'n? NPA din kayo, nung bata kayo. NPA kami dati eh. Kaya, I told myself, no? Wow, English, di ba? I told myself. Nasabi ko sa sarili ko, gusto ko yumaman. Ayaw ko na matulad dun sa tatay ko, sa nanay ko, na bumuo ng pamilya na hindi handa. Hindi handa eh, no? Kaya makita niyo ba, nagko-content ako. Kung nakita niyo, nag-vlog ako sa Facebook. Personal experience ko yun eh. Lalo na yung sa relationship. Totoo yun. Pag hindi ka handa, makadalitsya-litsya ang pamilya eh. Tama? Hindi ka handa eh. Bakit may breadwinner? Kasi hindi handa. Na? Naghanap ng 6, 8. Hindi, 6, 8. Tapos may isang hindi paborito. Kasi hindi paborito siya, mabubuhat ang binilong pamilya, di ba? Walang kamalay-malay eh, no? Kamalay-malay, kawawa naman. Tama? Nangyari ka na sa Pinoy? Yes! Puro suffering eh, no? Sila lang yung masaya eh. Yung mag-asawa lang yung masaya eh. Kawalan ng bata, wala na si Batman. Tama? Tapos pagdating ng oras, ang kawawa yung anak. Correct? Yes! Wala ka lang, di ba? Akala nila ang pag-aanak, buo ng pamilya, para ka lang na yung trip mo lang, di ba? Tapos mamaya, hindi naman pala kaya. Correct? Yes! Oo. Tapos pag nagkaroon na ng anak, wala pang diaper, pang gatas, pang tuition, di ba? Asa problema eh, no? Kaya nga kung hindi ka ready na magbuo ng pamilya, hinay-hinay lang. Hindi, wala pang anak. Wala pang anak. Wala pang anak, wala pang anak, wala pang anak, wala pang anak. Relax lang. Relax lang. Kasi, ano yan eh, hindi mo na-enjoy yung buhay mo. Sa totoo lang, hindi mo na-enjoy. Saka pumunta na yung bansa, pero bakasyon. Masarap yung bigyan ng maraming sasakyan. Masarap na magpatayo ng bahay. Kanina ni Mentor Juliana, may dumaan na lang cruiser sa harap namin. Sabi namin, bibili tayo ng property, bago property, papatayo natin ng parking, tapos bibili tayo ng Land Cruiser. Ang target natin dito sa Ascendo. So, ayun lang, yun yung mga life lesson na nakuha ko nung bata ko. Hindi bata ka naman ako ngayon. Yes! Makita mo, no? So, grabe, mas masarap alam unahin na kumita ka ng pera. Yes! Kasi pag alam mo yun, ang problema ng tao, ang pinaka-problema talaga ng tao, pera. Yes! Pag may pera ka kasi 85, 90% ng problema mo, solve. Yes! Tama? Tama ba? Yes! Kasi halos lahat ay solusyon na ng pera eh. Halos lahat, hindi man lahat, halos lahat. Yes! Tama? Yes. Oo. Ang mahirap kasi niya, may problema ka na, tapos wala kang pera. Hindi naman problema mo, di ba? Yes. May problema ka na, wala kang pera. Ang bigat ng buhay mo, no? At least may problema ka, may pera ka, nasolusyon na yung isang problema mo. Tama? Yes! O, mag-away kay misis mo, pero may pera ka, okay lang. Tama ba? Mag-away ka mo ni mister mo, tapos, pero may pera ka, okay lang. Okay? Yes! Meron ka, mag-away ka, wala kang pera. Tama? Wala kayong makain. Pag-tuition na naman si Junior. Correct? Yes! So, ayun yun. Maaga ko yung na-realize nung bata ko. Pangalawa, pag sinabi ni Everting, ito yung negosyo na parang hindi ko makita yung sarili ko dati. No? Tanangin niyo ko bakit? Bakit? Eh, para wala na ang kausap. Tanangin niyo bakit? Bakit? Parang galit yung nasa likod ito, invite sa'yo sila. Sa'yo ma'am, sa'yo invite sa'yo. Okay. Kakilala mo? Hindi. Kakilala mo? Nakita ko lang sa plaza. Sinabi mo, ano? Anyway, going pa kanina, sa totoo lang, hindi ko makita ang sarili ko na papasok ako sa ganitong negosyo. Sa totoo lang. Kasi una, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako magaling mag-convince. Hindi ako magaling dati. Dati, pag ginawak mo ako ng mic, blackout ako eh. Ginawak mo ako ng mic eh. Tapos wala na lumalabas sa bibig ko. Mas grabe yung insecurities ko dati sa buhay ko. Insecurities ko. I never saw myself magiging networker, na magiging ganito. Harap sa stage. Actually, ito kasi 5 months pa lang, kaya konti pa lang tayo. Sa past company, nagsasalita ako, dami kong tao nakikinig sa akin. Yeah. Sa past company. So, kanina
Around 70-80 million kinita ko dun eh. Kami no? Kami talaga. Grabe. Mamaya nakikita nyo, no? Kaya lang kayo? Yes! So, going back, yung kwento ko, when I was invited ng friend ko, doon ako kumain sa kanila nung college ko eh. No, doon ako kumakain. Kaya no-choice ako, pag-attend ko, may speaker, high school graduate, nag-100,000 naman. So, kung ikaw sa kalagayan ko, yung speaker na yun, nag-100,000 naman, magigilig ka hindi. Makikinig! Kasi di ba, parang nagkalim pa. Ang itsura niya talaga kasi kalbo na mababa lang, na parang bagong labas lang sa muntik, no? Yung itsura niya. Tapos ano siya eh, one for you, one for me. Yun ang trabaho niya, one for you, one for me. So, janitor sa Chowking dati. Na-inspired ako, kasi ako running for cum laude that time, Bicol University. Salamat sa mga kalakpak na running for cum laude ako that time, Bicol University. So sabi ko, kung kaya niya na high school graduate, kaya ko din. Yes! Kung nagawa niya, mas kaya ko. Tama? Tama! Kaya sabi ko, anong meron siya? Wala ako. Yes. So yung that time, pero actually hindi ako nainggit sa speaker. Hindi ako nainggitin eh. No? Hindi na kasala na siya, 100,000. Hindi ako nainggit. Ako ba yung inggit na inggit? Di ba? Ayun. Kaya niyo 100,000 naman na high school graduate, mas kaya ko. Tama? Yes! So, total story short, inaral ko yung business, yung company, nag-join ako. And, ayun, yung first company ko, hindi ako kumita doon. Mga 10 months kami doon. Mga 10 months. Unang-una, ayaw ng nanay ko na mag-networking ako. Ayaw ng nanay ko. Kasi sabi niya, sino naman yan sasali dyan? Sa hirap na yan ang buhay ngayon. Ang mahal ang bilihin. Naku, ano? Yes! Ang sabi ng parents ko, especially yung nanay ko, super positive kasi yan eh. Napakanila din ng nanay ko. Huwag na ako sumali dyan, i-part-time ko lang daw. Maghanap daw ako ng trabaho or mag-negosyo, mas ako lang daw ako networking. Parang gano'n. Pero sabi ko nga sa kanya, kaya nga sila sasali, kasi sabi niya, yung isasali nila, ibibili nila daw ng Sardinas. Yung isasali daw, krisis daw kasi, yung isasali daw, ibibili nila daw ng Lucky Me. Tama. Pero sabi ko, di ba kaya nga sila sasali para mas dumami ang pera nila? Yes! Kasi pag dumami ang pera nila, di kaya na nilang bumili ng sardinas, pero nasa bote na. Yes! Tama ba? Pero kaya na nilang kumain. Tama ba? Yes! Mas marami silang mabibili na, you know, mga bagay-bagay na hindi na nila kailangan magtipid. Correct? Tama! So in short, sinunod ko yung sarili ko. No? Sinunod ko yung nakita ko. Kasi ako nabuwang ako eh. Nabuwang talaga, nabalik talaga ako eh. Parang balik-balik na rin natin. Bakit yan eh? Balik-balik na rin natin, lahat tayo lilipas lang sa mundo. Yes! Tama? Tama. Ikaw, ilan ka na ma'am? O, 29. Minsan, 18 ka. Tama? Meron ka bang may 18? Hindi na. Ikaw sir, ilan ka na? 34. O, hindi ka na pwede maging 20. Tama! Yung 34 na yan, more or less, malapit ka na maging baril. Correct? 45. Tama? Yes! Ikaw po, ilan ka na? 30. O, minsan maging 20 ka. Lahat tayo lilipas sa mundo. Kumbaga, point ko, habang bata ka, habang malakas ka, buksan mong isip mo sa oportunidad. Yes! Huwag ka papayag na yung buhay mo, lilipas ka sa mundong to, na yung kwento mo, walang sa walang kwenta yung kwento mo. Ano yung kwento ng buhay mo, pinanganak, mahirap, nabuhay na mahirap, namatay na mahirap. Wala man lang na, wala na buhay-buhay. Mahirap, nabuhay ka mahirap. Nabaho kayo sa utang, di ba? Pangit ang kwento. Yes! Maganda yung kwento na pinanganak ka mahirap, nabuhay ka mahirap, pero nakita mo si Ascendra International, si Ascendra mo, seryoso mo, himamang ka, marami ka natulungan na nabago yung buhay, nung namatay ka, nagkarimulto ka. Tama? Yes! So, di ba? Maganda yung kwentong ganun eh. So kung ako, ang motto ko sa buhay, hindi ako papayag na pinanganak ako nakakahon, mamamatay ako nakakahon. So, pinanganak ko sa maliit na kahon, di ba? Siya ng nanay mo. Oh. Kung lumabas ka, kinulong ka sa isang maliit na crib. Yes! Kahon pa rin mo, tama? Hindi rin palayain ng bata, sa pupunta yan, correct? Tama! Nung lumaki ka, nag-aaral ka sa eskwela, maliit na kahon pa din. Trabaho ka, nag-board exam ka, maliit na kahon, kwarto. Trabaho ka, maliit na kahon, kwarto. Tumanda pa, sa maliit na kahon, kwarto.
Nung hospital ka sa maliit na kahon kwarto, nung namatay ka, tinulog ka sa nicho na maliit na kahon. Tama? Yes. Hindi mo ka na ng buhay. Parang wala nangyari sa buhay mo. Parang di Yes. kamay ka naman, buo naman ang kamay mo, buo ang paa mo, ba't hindi kayo mayaman? Ba't ayaw mo yung maman, ba't hindi mo buksan ang sarili mo, yung utak mo sa mga oportunidad, tapos sabi babago yung buhay mo? Yes. Tinutusin mo, Manny Pacquiao, wala naman pinag-aralan, pero bilinaryo. Yes. Tama. Gusto mo rin yung basurero ngayon. Hindi ko alam kung gano'n siya kayaman, pero mayroon ng Manila. Yes. Tama? Yes. Yes. Winner-win kami, sidekick lang dati, ngayon bilinaryo. Yes. So, bakit sila, nagawa nila ng bago yung buhay nila, bakit ikaw, ayaw mo baguhin yung buhay mo? Yes. Bakit ayaw mo buksan yung sarili mo sa opportunity na kung saan, malay mo, di ba? Malay mo. Ito yung calling na hinahanap ko, pinag-ipahin mo kay God. Yes. Sino ba dito yung naniniwala na may Diyos? Naniniwala ba kayo na may Diyos? Nagdadasal ba kayo? Yes. Minsan yung ibang tao nagdadasal na kung may kailangan, no? Pero kung may kailangan, di nagdadasal. Nakakalimot eh, no? Yes. So, ako dati, sabi ko sa sarili ko, gusto ko na magbago yung buhay ko, God, bigyan niyo ako ng opportunity. Kasi napaka-importante ng opportunity eh. Pag wala kasi opportunity, hindi talaga magbabago ang buhay mo. Yes. Kasi pinaka-importante eh, opportunity eh. Eh, napaka-importante niya, diba sa trabaho mo? Saan ka sa work? Okay. Okay. Anong trabaho niya, sir? Admin staff. Ayun, admin staff. Pag pinakinggan mo, ang sarap pakinggan eh, no? Yes. Admin staff. Pero pag tinanong mo, magkano kinikita? Or 55, or 55 per day. Tama ba? Ang sarap na pakinggan eh, no? Dati amin, may nakausap kami ng trabaho mo, data encoder. Wow! Data analyst. Tapos alam naman natin, nag-encode na papeles, di ba? Tapos wala nang sweldo, minimum, di ba? So, hindi ako nalatawa sa ano, pero naano ako na, you know, ang galing natin, dapat ilagay natin sa tamang Opportunity. kasi pag di mo nilagay ang galing mo sa tamang opportunity, tatanda ka na dyan. Yes. Tatanda ka dyan, magkakailan ka dyan, magkakaubang ka dyan, hihina ka, magkakasakit ka, nakawawa ka. Yes. Tama. Ang moto ko sa buhay ang moto ko sa buhay, habang nalakas ako, doon ako sa kung saan ako pwede imangan. Yes. Kaya ako hindi ko nakita yung networking, mag-abroad ako. Mag-OFW din sana ako. Kasi walang kwenta dito eh. Magkano pa sa akin? 455. 500. 1,000. Yes. Ano pangarap mo? Kahit gumagawa ng kwento ng buhay natin, correct? Yes. Hindi naman nila kasalanan na yan yung kasahod nila. Ang may kasalanan yung tao. Kasi yung tao, ba't yan ang kinukuha mo? Yes. Ang dami-dami naman ng oportunidad, bakit dyan ka nagtsatsaga? Yes. Tama? Yeah. Tama. Parang yung mga babae, reklamo na yung mister nila, masama daw ugali. Iniiwan mo. Sabi naman ng babae, hindi naman niya sa ganun. Di ba ka magreklamo? Hindi ka magreklamo na, di ba? Hindi ka magtrato ng tama, sinasaktan pa, iniiwan mo. Hindi ka maiwan, hindi mo ka magreklamo, di ba? Tama. Yes. Yung trabaho niyan, nandyan yan. Kung alam mo di mababago ang buhay mo, ba't hindi ka nagtsatsaga? Yeah. Yes. Parang hindi naman. Ay, ako, namili ako ng babae, di ba? O, ito yung pinakagusto ko. O, Yes. tinarget ko. Yes. Pero lang siya eh, may option ka eh. May choice ka, correct? Yes. May choice na tayo. Yes. May choice ang tao. Ang may problema yung tao. Tama. Hindi naman yung gobyerno. May choice ang tao, gusto mo di ba, magutom ka, kumain ka. Yes. Nanto ka, matulog ka. Tama? Yes. Kung alam mo na ikaw may choice ka, magtsatsaga ka ba sa kakarampot na kinikita? Hindi. May choice ka eh. So ako, nakita ko ng tamang opportunity kasi napaka-importante niya ng buto, ang tamang buto, pag tinanim mo sa tamang lupa, tutubo. Yes. Pag ang buto, kahit tama yung buto pag tinanim mo sa maling lupa, hindi tutubo. Ang maling buto, pag tinanim mo sa tamang lupa, hindi rin tutubo. Yes. Ibig sabihin, kailangan tama yung buto, tama yung lupa. Yes. Exactly. Parang strawberry, tinanim mo dito, tutubo hindi. Hindi. Patay, di ba? Kailangan gawin mo, patay talaga eh. Kasi strawberry, tutubo lang siya sa malamig na klima. Tama. Eh, Jerome, kung ikaw, tama kang buto, may pangarap ka, gusto mo yumaman, gusto mo mabago yung buhay mo, gusto mo yumaman? Yes. Gusto niyo ba kumita ng malaki? Yes. Gusto niyo ba ng maraming sasakyan? Yes. Gusto niyo ba na pagkagising niyo sa umaga, problema niyo? Alin kayo sa mga kotse ko ang gagamitin ko? Naman. Kasi yung kotse gagamitin mo, depende
sa suot na damit mo, di ba? Yes. Suot na damit mo orange. Yung orange din ako siya. So, ibig sabihin, napaka-importante, kung ikaw mapangarap ka, dapat itanim ka sa tamang oportunidad. Yes. Kasi kahit na magaling ka, masipag ka, matyaga ka, no? Masipag ka, matyaga ka, pag jackstone pa sa harap ng amo mo, kung 10,000 naman ka, next month, 10,000 naman ka pa rin. Tama. Magaling ka. Kasi, naniniwala ko lahat ng tao may galing eh. Yes. Naniniwala ko lahat ng tao may galing. Mali lang yung opportunity. Kaya Yes. hindi tumutubo. Di ba? Tama. Ikaw sir, kaya anong gawin mo dyan? Subukan ka, mag-jackstone ka sa harap ng amo mo, mag-tabling ka sa harap niya. Kung 10,000 naman ka, next month, 10,000 naman ka pa rin. Tama. Okay? Kahit anong sip-sip mo, kahit anong gawin mo, may limit ka eh. Kasi nga, wala ka sa tamang, Opportunity. wala ka sa tamang opportunity. So opportunity is very important. Sipag at syaga, hindi kaya yaman. Jeepney driver, masipag. Yes. At syaga, Yes. hindi mayaman. Yes. Road vendor, masipag. Yes. At syaga, Yes. hindi mayaman. Yes. Teacher, masipag. Yes. At syaga, Yes. hindi mayaman. Yes. Sales lady, masipag. Yes. At syaga, Yes. hindi mayaman. Yes. Kaya tanong ko, kayo, masipag. Yes. At syaga, Yes. hindi mayaman. Yayaman. O diba? Ibig sabihin, kung di nyo ito nakita, kung di nyo nakita si Asendra, kung di nyo nakita si Asendra, kayo ba yung masipag? Depende. Hindi, kung di nyo nakita si Asendra, kayo ba yung masipag sa trabaho nyo? Yes. At syaga, Yes. di mayaman. Hindi. So, ibig sabihin, may mali sa nagagalawan nyo. Tama. May mali eh, no? May mali. Hindi ka dyan gayaman, kahit na gano'n ka pa kasipag, kahit kano ka pa katsaga, kasi ang nawawala, yung Opportunity. opportunity. Nakaya na? Yes. So, second, na gusto kong i-share sa inyo, medyo iiiyak ko lang ngayon, unlike sa pag-3PM natin. No? Yes. So, sunod, mindset is very important. Sabihin mo sa katabi mo, mindset. Mindset. Ang problema kasi sa atin, bakit hindi natin makita ang tamang opportunity? Bakit hindi natin kaya i-identify ang tamang opportunity? Wala kasi tayo sa tamang mindset. Yes. Yun yung problem. Pag mali kasi ang mindset mo, kahit ang opportunity tama, nasa harap mo na, namumulag ka. Hindi mo nakikita. Alam mo yung babae? Alam ng red flag, pinagpipilitan pang green ang red. Kaya color blind eh, no? Color blind eh. Alam ng red flag, pinagpipilitan pang green flag eh, no? Alam na harap-harapan ng ginagago siya. Pero pinagpipilitan niya pang kaya ko itong baguhin, di ba? Baguhin ko siya, wow, para hindi kani ko pati. Tama ba? Yes. Tama, Joke? Yes. So, baguhin mo, kung mahal ka talaga yan. Kung saan magbabago yan, hindi mo kailangan mo gawin yan eh, no? Nakikita mo ang vlog ko? Hindi. Nakikita mo ang vlog ko? Hindi. Ikaw nakikita mo ang vlog ko? Ikaw nakikita mo ang vlog ko? Oh. Hindi baguhin ng lalaki kasi ang lalaki kung gusto nila magbago. Magbabago talaga yan, hindi mo kailangan niya baguhin eh. Yes. Bibigay niya niya lahat sa'yo eh, no? Anyway, going back dito sa sinasabi ko, pag mali ang mindset, bulag ka. Yes. Yung nakikita. Yung nakikita. Parang ang mga Chinese. Ang mga Chinese, ang mindset niya, mag-negosyo. Kaya pag nakakita yan ng job opportunity, hindi na mapansinin. Kasi, hindi yun ang tono niya eh. Wala yun sa katawan niya eh. Yes. Pero pag ang Pilipino, pag nakakita ng trabaho, pinipilahan. Pero pag nakakita ng negosyo, pag-iisipan. Yes. Bulag siya. Yung bulag. Yung inchik, hindi niya ma-appreciate ang trabaho. Ang trabaho, bakit ako magkatrabaho? Dahil na oras ko siya. Hindi naman ako kayayaman dyan. So yung mga Chinese, pag nakakita ng negosyo, yun, ito. Gano'n kikitain? Okay. Magkano yung puhunan? Okay. Meron akong ganitong pera, nagawa ko ng paraan yung kulang. Ganun sila eh. Yes. Ganun sila. Ganun yung mga mayaman. Ang mga mahirap, balikan. Magkano yung sahod? For 55. Sige, pwede na, kaysa wala. Ang nakakita naman, ito, diyayaman ka dito, milyon ang kitaan. Milyon. Ay, wala akong pera pang negosyo eh, tsaka baka walang sumali, baka malugi. Baliktad eh, no? So, naintindihan niyo yung sabihin. Yes. Yung utak, hindi siya tugma. You get it? Yes. Kaya hindi niya makita. Ang babae bulag sa pag-ibig, hindi niya makita talaga right flag. Susuungin niya, hahamakin niya lahat. Tapos pag naanak ka na ng tatlo, saka siya matatauhan. Diba? Ay, mali pala itong lalaking to. Tama ba? Yes. Right. Diba?
ang dami na nagre-reklamo sa akin ng mga babae sa Facebook. Plakado ko na yung problema ng relasyon eh, no? Tsaka ng pamilya. Plakado ko na eh. Anyway, so going back dito, ang Filipinos were never born to become rich. Ang Pilipino hindi siya pinanganak para yumaman. Ang Pilipino pinanganak para maging mahirap. Yun ang training niya eh. Kasi ang mindset, dalawa to. Meron tong rich, meron tong poor. So, ang rich mindset, business investor. Sabihin, anak, makakaraga na mabuti, pag-graduate mo. Angelica, kayo nung kanina ha, na-video mo ako. Kanina, hihingin namin yan. Kasi maganda yun ang my day. No? Ang rich mindset, anak, makakaraga na mabuti, pag-graduate mo, magtayo ka ng sarili negosyo. Okay? Take ka ng risk, it's okay to fail. Ang pagyaman na sa negosyo, huwag ka magtatrabaho. So basically, yung bata yung anak, binibrainwash na ng magandang pagkakita, paglaki, negosyo. Bata pa lang, negosyo. Kaya nakatang sa utak, nung mga incheck, karamihan ng Chinese, negosyo. Negosyo. Okay lang mag-fail, mag-take ka ng risk, ang importante, natuto ka, gumaling ka, kasi importante, yayaman ka. Ang Pilipino, poor mindset. Anak, mag-aaral ng mabuti, pagka-graduate mo, trabaho. Huwag ka mag-negosyo, kasi baka walang bumili, baka malugi, baka ganito, baka ganyan. Ha? So, hindi pa nga nagsisimula, ang nasa isip, palugit na. Tama? Yes. Hindi pa nga nagsisimula, palugit na eh. Tignan mo to, 7-Eleven, ano lahat nangyari? Chinese, diba? Si Coleco, Petron, si Munsi, Chinese. Jollibee, Tony Tapakyok, Chinese. Ang mayari dito, si Munsi, Chinese pa rin. McDonald's, Ranyola, Chinese. So, pag inibot mo to, yung mga hardware dito, Ranyola, ibang Ranyola yung, kasi yung mga hardware dyan, Ranyola, yung mga pharmacy, Unisha, Inchik, Elago, yung mga pharmacy, kasi bata pa lang, naka-brainwash na sa kanila, naka-plug na sa mindset nila, yung lahat ng teachings about sa pagyaman. Naka-plug na sa kanila eh. No? Nag-negosyo ka, wala kang pera, gawa mo ng paraan, gawin sila. Yung Pilipino, baliktad. Alam, mag-aaral na mabuti, pagka-graduate, maghanap ka ng magandang trabaho, matutukan mo ang pangarap mo. Hallelujah. Diba? So, they play it safe. So, iba yung ano niya, iba yung tingin niya. Na, pag nakakita siya ng negosyo, ayoko, nakakatakot. Natatakot siya, lagi na mag-negosyo. Kaya kung tutusin lang, kaya naman kasi gumawa ng paraan, ang puhunan. Yung puhunan kaya naman gumawa ng paraan eh. No? Natatakot lang eh. Kasi bakit? Nung wiring niya ng bata siya, dapat safe siya. Tapos ang interpretation ng failure, hindi ka magsasucess. So, ang interpretation ng failure is opposite of success. Ang pagyaman, ang rich mindset, ang failure, part of success. So, iba yung turo. Alam mo, itong anak na to, anak, okay lang mag-fail, part yan ng success. Itong isa, anak, pangit mag-fail, opposite yan ng success. Kaya pag lumalaki, yung mga poor mindset, takot sa failure. Takot sila sa failure. Nagkaka-trauma actually. Number one, na nag-mindset sa atin, media. Ang media, di ba, nung bata ka, lahat tayo champion. No? Naniniwala kang champion ba? Ang galing ng tao, no? Ang galing ng tao. Sa dami ng sperm na nag-uunahan, ikaw ang lumabas. Di ba yung nanay ko, Chinese yun. So, kung ang inasawa niya, Chinese din, di ba naman, bakit ako pinanganak? Right? So, ibig sabihin, pag nandito ka sa mundo to, champion ka. Hindi yan ang sperm eh. Di ba, paano kung pinahid ka sa pader, di wala ka sana ngayon. Alam mo, nag-desisyon yung magulang mo na hindi ka ibuo, di wala ka sana ngayon. So, ibig sabihin, the moment na nandito ka, champion ka, magaling ka. No? May kwento ako sa inyo. Gusto niyo kwento? May isang scientist, naglagay siya ng pulgas sa test tube. Pulgas. Tapos nilagay niya yung pulgas, tumatalon palabas. So, ginawa ng scientist, pinabalik yung pulgas, tumatalon palabas. Pinabalik, tumatalon palabas. So, yung pulgas, ginawa niya, kumuha siya ng takip, tinakpan niya. Nung tinakpan niya, yung pulgas, auto. So, auto, nung yung pulgas, auto, nasaktan. Ow! Nasaktan niya. So, nasaktan, kaya sa talon yung pulgas. Nung nagkadya sa talon yung pulgas, inalis niya yung takip. Kung magalis yung takip, yung pulgas, hindi na nakakalabas. So, namatay yung pulgas na hindi na siya nakalabas. Kahit wala na yung takip. Ladies and gentlemen, ang experiment na yun, parehas yun sa mga elephant. Yung mga elephant na tinitraining, may kadena na pabata pa lang.
May crane na ganyan, nakaka-painful na eh. Na yung crane ng yun, basta pag ng elephant, ang thinking niya, hindi siya makakalaya. Pero kung tutusin mo, sa size niya, kaya-kaya niya, makalaya. Pero powerful ang mindset. Depende kung paano ka pinalaki, depende kung paano ka biniwash. Yes. Depende kung paano, ano yung sinaksak sa utak mo. Kaya pag sinaksak sa utak mo, di ba champion ka ng bata ka? Sino yung mga anak na? Yung mga anak na. Yung mga anak niya napaka-crucial ng paglaki niyan. Kung ano yung paglaki ng anak niyo, depende kung ano sinasabi niyo. Alam mo, sinasabi mo, hindi ka pwede limaman, bobo ka, tanga ka, ang hirap limaman, hindi mo kaya. Yung anak mo, failure yan paglaki. Kaya Yes. minsan nakakapilo yung mga teacher na huhusgahan yung estudyante na hindi yayaman dahil sa bagsak yung grades. Alam mo ikaw, Pedro, hindi ka yaman. Kasi bagsak ka lagi eh, no? Hindi eh. Alam mo ba na walang connection ng grades sa pagyaman? Yes. Walang connection ng grades sa pagyaman. Yes. Yun nga lang, nung bata ka, yun yung pangatlo eh. Media, no? Parents. Tapos pangatlo, school. No? Ito yung nagbulma na kung sino ka. Actually, yung pangalan mo, hindi mo naman ginusto. Tama. Lahat mo na meron sa'yo ngayon, hindi mo naman ginusto yan eh. Yung pangalan mo, hindi mo yan ginusto. Yung religion mo, hindi mo yan ginusto. Lahat yan, in-input lang sa utak mo na ito yung tama. Na ito yung maganda. Finig yun. Kaya yung bata, lahat ng bata, magaling. Kasi imagine mo, ang alam ng bata, dede, wiwi, upo, iyak. Kailangan na, di ba? Yes. Dede, wiwi, upo, iyak. Yun lang ng bata, correct? Yes. Tapos sabay lumalaki, natuto ng tumakbo, maglakad. Actually, nagpo-crawl lang dati. Di ba yung bata, naalala yung bata? Hindi na natin maalala. Bata, nagpo-crawl ka, di ba? Nagpo-crawl. Yes. Yes. Sumubukan tumayo. Tapos nung tumayo, dadapa, umiyak. Yes. May nakita na yung bata na nag-quit maglakad dahil mahirap. Wala. Dahil yung bata na nag-quit maglakad dahil wala eh. Wala. Nung bata, nagpo-crawl siya, pagkayot niya, nadapa siya, natural sa kanya yung fighter eh. Ay, tatayo ulit. Tapos pala, iyak, pero tatayo ulit. Ang kasi yung bata, matuto na maglakad. Tama. Tatakbo na. Walang, nung bata tayo, walang quitter na bata. Walang quitter na bata. Nung nagkaedad, doon naging quitter. Nung nagkaedad, doon humina yung loob. Pero bata, parang sa loob eh. Yes. Takbo dito, takbo doon. Tama? Tama. Didemonyo rin na, may mumuk dyan, no? Lalagyan ng fear, di ba? Lalagyan ng fear eh, no? Sira ulo eh, no? Lalagyan na neto. Dati kasi wala man neto eh. Lalagyan na ng fear, tapos gagawin ng negative. Yes. Yes. Kasi ang bata, napaka-optimistic ng bata. Napaka-positive ng bata. Pero pangarap mo nga, mag-be a doctor. Pangarap mo nga, mag-be an engineer. Pero dahil sa surrounding niya, habang lumalaki siya, unti-unti, nasisira na yung mindset niya. Yung magiging champion niya. Nakaka niya? Yes. Galing ng bata eh, no? Takbo dito, takbo doon, akyat ng puno. Walang tao. Tama? Tama. Yes. Walang tao. Kaso nga lang, kukontrolin na neto eh. Nagulog lang. Parang kumakain ka. Ganun, ganun. So, tatakutin na, didemonyoin na. So, unti-unti, yung magiging champion, nawawala. Yes. Alam mo, napakagaling ng Diyos. No? Ang galing ng Diyos. Ang ibon, hindi kailangan turuan lumipad. Nakikita na kayo ng eskwelahan ng ibon. Wala. Diba? Bird school. How to fly. Wala eh, no? Nakakita na kayo ng school ng isda. Wala. How to swim. Wala. Kasi wala akong nakita ang hayop na kailangan turuan para mabuhay. Yes. Wala akong nakita ang hayop na kailangan turuan para mabuhay. Wala. Ang galing na Diyos. Ang problema lang kita ang utak. No? Yung utak natin, depende kung ano siya sakyan, pag natin mo, yun ang paniwalaan mo. Yes. Paano? Yes. Aso ka, kaya mga mag-isa eh. Tama. Yeah. Aspin, ang gagaling ng aspin, no? Yes. Kaya mag-isa ng aspin. Pero yung tawag dito, yung tao tuloy na may utak, pag mali ang mindset, tapos ka. Yes. Naintindihan ka? Yes. Pero pag tama, yung mindset, yayaman ka. Yes. Ganun kaganda, yung ano ng ano. Pero anything, wala kang nakita ibon na namatay dahil sa gutom. Okay? Tama. May nakita ka na bang ibon na lumilipat tapos nahulog na lang? Namamatay dahil sa gutom? Wala eh, no? Wala kang makita ibon na nangingisay dahil sa gutom. Ibig sabihin, God made us perfect. Yes. God
God made us perfect. Yun nga lang, yung tao lang, since may utak, depende kung saan ka lumaki, maniniwala ka. Yes. Halimbawa, Muslim, bawal kumain ng pork. Iglesia, bawal kumain ng may dugo. Ang Roman Catholic, pwede kahit ano. Hindi ko alam kung alin ng dugo eh. Bahala kayo dyan. Basta ako, di ba? Mindset Yes. yun eh. That's mindset. Nagkakaroon ka na tinatawag ng belief system. No? Yung belief system mo, are you there? Yes. Yung belief system mo, yung paradigm mo, yung sinasaksak sa utak mo, dito ka magkakaroon, yan yung magiging basihan ng decision making mo. Halimbawa, bakit ang Pinoy nag-OFW? Kasi ang belief system niya, ang paradigm niya, wala pang-asa sa Pilipinas. Kaya siya mag-OFW. Wala naman kasi ano eh, pagkagising niya, OFW siya eh. Meron ba ganun? Wala. Nagising na lang, ba't ako nandito? OFW siya. So lahat ng tao nag-ooperate, lahat ng decision making natin, nag-ooperate siya based sa belief system, sa paradigm. Yung belief system na yun, inaraw-araw. Yes. Siyempre, araw-araw ka nagsisimba. So, paniniwala mo, si Lord ang tama kung Roman Catholic ka. Araw-araw naman nagsisimba sa Muslim, ang paniniwala mo, si Allah ang tama. Yes. Nagkakaroon ka ng belief system. Hindi na, di ba? Yes. Kaya gusto ko lang i-explain sa inyo na ang tao, dati tayo magaling, pero bakit ngayon, mahina ka, humina ka. Kung babalik tayo, yung creation ni God, we are made in accordance to His image and likeness. So if God is powerful, we are also powerful dapat. Yes. Yun nga lang, yun nga, habang lumalaki ka, nagkaroon ng takot. Anong takot? Fear. False expectation appearing to be real. Ang kabalitan nito, ang fear kasi dito yan. Ang nandito sa kabila, faith. Nakuha nyo? Yes. Fear and faith both requires you to believe in something that you do not see. Ang fear, tapos ang paniniwala, both requires you to believe in something na hindi mo pa nakikita. Hindi ba naman siya nangyari? Yes. Ikaw ba? Natatakot ka? Natatakot ka ba kung walang nangyari? Nangyari ba? Yes. Bakit hindi yung kabila? Natatakot ka na baka naniniwala ka na dito ka nahiyaman? Yes. Bakit hindi yun ang papaniwalaan mo? Bakit kailangan nandito ka sa poor mindset? Yes. Natatakot ka na baka hindi mag-work? Bakit hindi dito sa kabila? Maniwala ka na dito mababago yung buhay mo. Yes. So ang fear, everybody say fear. Fear. Fear and faith both requires you na maniwala ka sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari. Ang rich mindset, dapat nandito ka sa faith. Yes. Wala ka dapat dito sa fear. Ito kasi, we are born in a negative world. Yeah. Ang mundo pinagdadalawan natin, negative yan eh. Hindi mo lang alam. Wala pa tayo, meron ng sistema sa mundo to. Ano yung sistema? Yung mahirap, manatiling mahirap. Yes. Doktrinahan sila ng mahirap. Yung mayaman, di ba? Kaya, ang mayaman lalo yung mayaman, ang mahirap lalo naghihirap. Dahil sa gobyerno, hindi! Dahil sa kapitbahay mo, hindi! Ang mayaman lalo yung mayaman, kasi nakadoktrina sila, na yumaman sila. Yes. Ang mahirap lalo naghihirap, kasi nakadoktrina sila, na maging mahirap sila. Tama. Yung mayaman kasi bata pa lang sila, o dapat ganito ha, maniwala tayo na yaman ka. Ang mahirap, hindi mo kaya, ang hirap yan. Puros negative eh, no? Yes. We are born in a negative world. Paglabas mo, no U-turn, no left turn, no blowing of horn, no jaywalking. Nakasabliminal yan. No, 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 no. Di ba? Paglabas mo, puros no eh, no? Yes. Hindi ka ng pera sa nanay mo, no. Pag-ibig mo ka sa salamin, no, 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 no. Hindi ka kaya salamin, di ba? No, no, no. So, napaka-negative. No, napaka-negative. Kaya ang operating system ng karamihan ng tao, especially Pilipino, positive o negative? Negative. Yun ang operating system niya, negative. Yun ang OS niya, negative. Kaya ang resulta niya, negative din. Yes. You can never live a positive life, no, kung if you have a negative mind. Yes. Yes. Pansinin mo, sa mga walang cancer dito, sabihin mo araw-araw, may cancer ka. Tapos manood ka lagi ng cancer sa YouTube. Tapos pumunta ka lagi sa hospital na may cancer. Sabihin mo, after 3 months, magkaka-cancer ka. Yes. Sabihin mo lagi, may cancer ka, manood ka lagi may cancer, punta ka lagi. Diba, ganun ka-powerful ang utak natin. Tama. It's very powerful. So, babalik tayo dito, yun yung naging drive dito, yung failure na galing sa school, traumatic yun.
Yung failure na galing sa school. Kasi ang eskwelahan, kinikreate niya, magagaling na empleyado. Nakuha niya? Yes. Yan kinikreate niya eh. Ang school, factory ng empleyado. Tama. Ang sapatos may size. No? Ito, bira ko ito ano eh. Yung kay Harden to, bira ko na ito masuot eh. No? Ang basketball ko lang talaga to, pero hindi ako nakaka-basketball. Sino tuloy? Sarap ng ano no? May sapatos ka, mga 12, no? Yes. 12, 15. Aliki sa mga sapatos ko gagamitin ko. Pero nakaka-basketball lang. Naging normal sa akin dito yung Gucci, LV, mga sapatos. Sarap ng ganun. Yes. Sarap liwangan. Sarap pag naging rich mindset ka. Kasi pag naging rich mindset ka, susunod ng pera. Yes. Hindi kailangan naman ng pera. Pag naman ng pera, poor mindset ka, maubos ka rin ang pera mo. Tama. Pero may pera ka, pero poor mindset ka, maubos ka rin yan. Yes. Uubusin niya ang kapitbahay mo, uubusin niya ang kadugo mo, uubusin niya. Uubos yan eh, no? Uubusin niya ang mall, di ba? Kaya ka lang, ano na, binigay mo lang eh, no? Yes. Ito ka ng 13 month pay, binigay mo lang eh, no? Dumulas lang. Di ba? Tapos pag-agising mo, wala ka naman ng pera, tama? Tapos yung mayaman, lalong, Yeah. binigay mo lang kay Mercy eh, no? Dumaan lang sa iyo eh. So, importante, rich mindset. Yes. Kahit wala kang pera, basta rich mindset ka, habulin ka ng pera. Yes. Diba niya? So, learn to love failure kasi yung eskwela, ito nga yung factory niya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Para sa sapatos, size 5, size 6, size 7, size 8, size 9, size 10. Nakuha niya? Yes. Yan. So, ang goal ng school, mag-create ng perfect employees. Ask me why. Why? Siyempre, dapat perfect. Na-imagine mo, palpak ka mga empleyado. Paano niya kapayamanin yung negosyante? So, kailangan perfect ang empleyado. Yeah. Kailangan perfect kayo. Kasi, quote and quote, I mean, open parenthesis, close parenthesis, kailangan magaling kayo para yumaman yung amo niyo. Tama. Tama? So, yung amo niyo, hindi sila kailangan magaling eh. Dahil ko kailangan galingan sa accounting kung pwede ako mag-hire ng accountant. Tama. Nag-aaral pa ako ng 4 years. Bakit ko kailangan maging magaling sa law? Mag-hire na lang ako ng abogado. Bakit ko Yes. kailangan maging magaling na engineer? Mag-hire na lang ako ng engineer. Correct? Yes. So again, iba yung rich mindset, iba yung pag-iisip nila. Ang nasa isip nila, gagamitin ko ang oras ng iba. Bakit ko gagamitin yung sarili kong oras kung pwede ko gamitin ang oras ng iba? Yes. Yes. Sino na naiintindihan? Nasa naman. Yes. Naiintindihan, di ba? Nasusundan nyo? Paano sila nag-function? Yes. So, ito, kaya maraming tao, nung nag-aaral, tapos nasa eskwelahan, tapos laging bagsak na pagpilitan. Papalo, di ba? Ang bobo talaga anak, mana ka talaga sa palay mo, di ba? 1 to 10, isa lang ang tama, no? Mana ka talaga sa palay mo. Dapat sana sinabi mo, grabe anak, ang galing mo. Kalahin mo na perfect mo yung number 1, di ba? Tapos sunod, number 2 na perfect mo, ano? So, nung bala tayo, ang interpretation natin, pangit mag-fail. Yes. Pangit bumagsak. Papagalitan. Yes. Pinapalo. Yes. Kaya pag nakakita ka ng oportunidad na pwede magpagod buhay mo, gusto mo sana. Kaso, yung trauma mo, baka walang mangyari. Yes. Baka mapalo ako. Yes. Ano ka ibig sabihin? Yes. Kung lahat ng tao, alam mo yung rich mindset, na okay lang pala mag-fail. Pag nakakita ka ng oportunidad, subo ka lang subo. Wala kang pakialam kung mag-fail ka. Kasi ibig sabihin ng fail, first attempt in learning. Kasi first time mo eh. Yes. Normal naman talaga mag-fail sa first time. Yes. Part lang pala yun ng success. Tama. Di ba? Part lang pala ng success. So ang failure pala, maganda. Yes. Kaso nga lang, dahil nga nung experience mo nung bata ka, para naging traumatic. Yes. Napangit ang failure. O yung first kiss mo, di ba nakakatakot din? Yes. Sa mga lalaki dito, di ba? Hindi mo alam kung lalakapin mo, sisipsipin mo, tama, di ba? Nakakatin mo, correct? O, sa mga babae naman dito, hindi mo alam kung, di ba? Wag. Tapos kung nasubukan, wag mo itigil. Ituloy mo na, tama? So, ibig sabihin, tama? Yes. Ibig sabihin, yung failure, normal, ang gawin mo lang pala, ituloy-tuloy mo. Yes. Natatakot ko na mag-drive ko. Motor, sino marunong mag-motor? Mga marunong mag-motor. Nung umpisa nakakatakot, tama? Yes. Ba nakakatakot? Pero, na-overcome mo eh. Sinubukan mo. Yes. I-drive mo.
bumangga ka, na-slide ka, nasugatan ka, pero doon ka gagaling. Yes. Tama? Yes. Hindi ka pwede gumaling na hindi ka dumaan sa failure. Yeah. Yes. Kaso, ang buong akala natin, nung bata tayo, pangit mag-fail. Yes. Yes. Nasusunod nyo? Yes. Mag-drive ng kotse, ang hirap ng manual. Sino ba ng manual dito ng kotse? Yung manual. Silinero. Clutch. Primera. Bitaw ng clutch. Pasok ng silinero. Akala mo galing ituro eh. Dahil magkasulina, kung ginawa mo yun, chuk, patay na naman. Clutch. Primera. Silinero. Tapos nung nakuha na, left, right, rear view, ilaw, sounds, aircon, kutsang dami. Tama. Dahil mong kakalikutin. Pero after 6 months, 1 year, yung kasama mo, kinakalikot mo na. Dati na, tayo kakalikutin. Alam mo, di ka mag-overtake. Di ba? Di ka mag-overtake. Di ako mag-overtake. Di ba? Mahal. After 3 months, bumibilis na. After 6 months, grabe, tumuturbo na. After 1 year, overtake na. Tama hindi? Because you understood the formula for success. Yes. Ang formula pala ng success, kailangan sumubo ka. Yes. At huwag ka lang hihinto. Kapag huwag hindi ka humihinto, makukuha mo rin ang katawan mo. So, ganun pala, yun na lang, masyadong malala lang yung pagka-brainwash atin ng bata. That's why, pag may opportunity, baka wala mangyari, baka ano, pero, naalala mo ba na nagagawa mo naman lahat? Nag-gitara ka, di mo nakuha, masakit, gumagano'n-ganon ka na, nagkaralapak na. Pero eventually, tinuloy-tuloy mo, madali lang pala. Yes. Tama ba? Tama. So bottom line, kailangan lang sumubok ka. Yes. Hindi man para sa'yo, at least sumubok ka. Yes. Ito ba hindi? What if para sa'yo ka na? Yes. What if ito na pala yung oportunidad na inaantay mo? Yes. Ha? Yes. Parang ako dati, akala ko, hindi ako magiging networker. Kasi hindi ko ito linya eh. Hindi ko ito linya. Ang linya ko, traditional na negosyo. Ako nyo? Traditional na negosyo. Sabi ko, parang hindi ko naman ito linya. Pero isang bagay pala, lilinyahin mo kung gusto mo yung resulta. Yes. Hindi gusto mo yung resulta eh. Yeah. Jeepney driver, nagka-Ferrari. Yes. Yes. May nakita ko, jeepney driver, nagka-Ferrari. Tawag nito, security guard, nagka-Ford Expedition. Hindi ka mabaliwnan. Gusto mo yung resulta eh. Yeah. Ayoko na networking, pero gusto mo yung resulta. Ano gagawin mo? Kahit ayaw mo, gagawin mo. Tama. Ano ba? Hindi gusto mo yung resulta eh. Gusto mo yung tiaan. Nakakabaliw. Jeepney driver si John Kay. Idol ko yun dati. So malaki tawag kayo kaluluwa. Ang laki ng kinita nun. Yung bahay nun, pati mga aso na aircon. Grabe. Samantala yung iba may aircon pero nagtitipid. Kasi ito may aso na aircon. Baliw ka eh, no? Eh, sabi ko, grabe, kahit hindi ko tuloy niya, nilingay ko, aaralin ko to. Yes. Kinarir ko talaga eh. Sabi ko, pucha, bahala na. Na-transfer yung diploma ko, naiwan sa eskwela, hindi ko na kinuha eh. Kasi si Joseph Lim, si CSO, hindi niya rin kinuha yung transfer yung diploma niya. Copy, apply lang. Gano'n lang yun eh. Kung anong ginagawa lang apply, gayahin ko lang. Yes. Ginaya ko lang din si Joseph. Nakakatuwa, kung ano nangyari sa kanya, nangyari din sa akin. Yes. Grabe yan, nangyari sa akin eh. Ito, 2 years, kumita ko ng first million ko. 2006 ako nag-networking, 2008, milionary na ako. Nakapagsalita ako sa 20,000 na tao. Araneta Coliseum, grabe. Araneta Coliseum, 20,000 na tao. Napunta ako ng China, Amerika, Dubai, Abu Dhabi, Maldives, Singapore, Asian Cruise, Malaysia, Thailand, Japan, South Korea, Hong Kong, grabe, no? Yes. Nag-IMAX ako, nagka-86 ako. Wow. Fortuner, ang dahil nun, dami natin yung Fortuner. Tapos Camry, no? Yes. Ito yung bahay namin dati, madulas ka ng konti, sala na, madulas ka ng isa, labasan na, no? Ganyan, maliit ang bahay ng parents. Ang liit. Kaya sabi ko, ikaw, may hirap ka, may huwag ka mag-alala, hindi yan ang katapusan mo. Yes. Ang katapusan ng tao, hindi na nangarap. Tama. Yes. Kasi buhay ka pa eh. Yung nasa hospital na, nangarap pa mabuhay eh. Tama. 50-50 na, di ba?
Yung nagda-dialysis na, lumalaban pa sa buhay. Yes. Bakit ikaw, wala ka naman na sakit, bakit hindi ka ba nangarap na mabuhay? Yes. Eh, umaman. Tama? Tama. Ito ngayon ang first house sa Wow. natin, no? 7 million house and not fully paid. Sarap, ang kalising mo, pag umaga. Diba? Naka-aircon pa. Laki ng TV mo. TV mo, LG, OLED, 100,000 na higit. Yes. Pagbaba ko, 100,000 pa rin ang TV, ang laki-laki. Sarap na ganun, no? Yes. Tapos may apat kang dogs for babies. Para pa rin may isang anak. Kasi yung apat na aso yung kinakain na magkano yun, tama? Yes. Ang aso pa din namin, hindi Shih Tzu. Ang aso namin, Chow Chow. Ang aso namin, Husky. Yan ang lalaki eh, no? Yes. Kasi maliit, mura lang eh, tama? Eh, yung malalaki, ang sisiba eh, no? Maliligo. Magkano ba maliligo? 800 ang isa. Sus. Oh, 800 ang isa. 4, 2, 4. Every 3 weeks, naliligo. Di ba? Turbo. So, sino sa inyo gusto na gano'n na, no? Sino sa inyo gusto ganito na future? Kami! Eh, nabaliw ako eh. Sabi ko, ayoko na networking, pero gusto ko ng resulta. Yes. Ayoko na invite, pero gusto ko yung resulta. Yes. Sabi ko, kahit magbenta ko ng brand panty, kung dyan ako iyaman, gagawin ko. Yes. Gagawin ko. Di ba nila mahirapan ako kasi mayaman? Tama. Yeah. Sabi ko, bakit? Hindi ba mahirap ang buhay mo ngayon? Ikaw, mahirapan ako sa buhay mo ngayon? Yes. Yung buhay ko ngayon, mahirapan ba kayo? Yes, ikaw. Oh. Eh kaya sabi ko, di ba nila, ako mahirap din ako dati. Sabi ko, di ba nila mahirapan, masaya mayaman? Yes. Eh sa dati ako, dati ka na mahirap, di ba? Tama ba? Tama. So, going back here, I decided na lumipat. No? Na makalipat dito. So, kailangan ko pala makalipat. Tama? Yes. Ang Chinese kasi naka-mindset talaga yan, mag-negosyo. Kasi yung cellphone ko, yung S25 Ultra na. Wow. Kasi, alam nyo, masarap limaman ang problema mo, paano ubusin ang pera mo. Tama. Masarap ang buhay, no? S25 Ultra. Yung mga maliit na gumawa ako mahirap. Ay, yung isang mag-coffee. Mag-coffee ako dyan eh, isa. Ayoko bumili ng cellphone na maliit, nagmumukha akong poor. Kaya pag bumili ako, iPhone, Pro Max. Yes! Para, di ba, rich. Yes. Anyway, saan na yung kwento ko? Saan na akong kwento ko kanina? Ayun, yung Chinese. Tinan niyo ito, para matauhan kayo. Alam niyo, ayan na buhay niyo ngayon, hindi yan ang katapusan ng mundo. Yes. Ang katapusan ng mundo, pag di ka naman nangarap, pag di ka na lumaban sa buhay, yun ang katapusan ng mundo eh. Ang pinakamayaman sa Pilipinas, Chinese, Japanese, Kastila. Yan ang pinakamayaman. Top 20 richest men in the Philippines. Ito. Top 20 50 richest. Nakita niya? Nakita niya? Yan. So, number 1, Sisi. Number 2, Enrique Rason, Castilla. Si Manny Villarlan dyan ang Pinoy. Ramon Ang, Chinese. Isidro Consunji. Ke, Jaime Zobel, Castilla. Ang Ayala, Globe no? Ayala Malls. Lucio Lang, Chinese. Ko, Chinese. Tolita Bactium, Johnny B. T. Aboitis, Paul, Gokong Wei, Tan. Nakita nyo? Yes. Oo, Pilipinas to. Mayari, Chinese. Tama. Hindi na nyo? Kasi yung Chinese, bata pa lang, ang training nila, rich mindset. Yes. Ang negosyo, gawa ka ng paraan, sumubo ka, okay na? Yes. Ang Pilipino magagawa, sino nagtatrabaho para dito? Sino yung Pilipino magagawa, nagtatrabaho para dito? Pilipino. Correct? Yes. Tama? Pero kung titingnan mo, tingnan mo to, intindihin mo to, yung mga Chinese yung pumunta dito, marunong mag-Tagalog? Hindi. Hindi. Yung Bombay yung pumunta dito, marunong ba mag-Tagalog? Hindi. Hindi. Yung Bombay, yung Chinese yung pumunta dito, hindi nila alam yung language ng Pilipinas. Yes. Pero sumubok sila. Yung Yes. time na yung pumunta sila dito, na may gera pang Pilipinas. Di ba nung binumba tayo ng hapon? Yes. Oo. Ang hirap mo, mahirap yung madali. Mahirap. Pero tinan mo sila ngayon, hindi nila alam ang Tagalog, bulol pa ang may check no?
Ikaw anak, alal buti. Pag ikaw alal buti, ikaw tayo sa sarili mo, negosyo. Pag ikaw tayo sa sarili mo, negosyo, patutukan mo ang harap mo. Gulong pa eh. Hindi nila alam yung ekonomiya ng Pilipinas. Hindi nila alam yung setting dito. Basta pumunta dito, sa isip nila, magnegosyo tayo. Yes. Yun lang. Isip ang negosyo. Yun lang. Kaya pag tinignan ko lahat ng isip dito siya natin. Pumunta dito yung Mumbai, DVD. O, di ba? Sabi ng mga Pinoy, mga bataon, hindi na yun, mga bataon, di ba? DVD. O. Yung DVD. After 5 years, nakakotse na. After 5 years, may sarili na, may bahay na. Yes. Okay? Yeah. Bakit? Mindset. Utak, gamitin mo utak mo. Habang bata ka, gamitin mo utak mo. Kasi pag tumanda ka, kahit gagamitin mo utak mo, wala na. Yes. Kasi wala ka na. Tama. Habang bata ka, gamitin mo utak mo. Habang wala ka pang arthritis, tama? Yes. Ano mas masarap pumunta ng malaking na bansa? Habang bata o matanda? Bata. Diba? Pumunta ka ng Korea, Japan, snow, o bata ka pa, masarap. Yes. Ang ina, pumunta ka ng may yelo, tapos may arthritis ka, gusto mo, murahin mo eh. No? Hindi mo ang sakit eh, no? Tama? Tama. Tama? Yes. So, sunod. Let's say topic ko, lahat tayo pangarap sa buhay. May pangarap ka ba sa buhay? Yes. Hindi mo na yung sabi mo, mukha ka may pangarap sa buhay. Diba? So, kotse, pangarap hindi. Pangarap. House and lot, pangarap hindi. Pangarap. Savings, pangarap hindi. Pangarap. Ito, tignan mo to. Ang rich mindset, no? Ang rich mindset, ang turo niya, may kaya kumot, matuto mga doktor. Tama. Ang rich mindset, ang poor. Ang poor mindset, ang turo niyan, pag may kaya kumot, matutong mga doktor. In short, Tipid. magtipid. Yes. Ang rich mindset, ang turo, pag may kaya kumot, bumili ng bago mas malaki. Yes. So, ang turo niya, palakihin ang income. Baliktad. Etong rich and poor, dalawa siyang mindset opposite. Para siyang lalaki-babae. Hindi siya parehas. Yes. Nasulan? Yes. Kaya dami mahirap sa atin kasi unang-una, wala nang nagturo mayaman. Yes. Hindi mahirap yumaman. Sa tingin nyo, paglabas nyo, pag tingin nyo sa labas, mas marami, mahirap mayaman. Mahirap. Tingin nyo bakit? Mindset. Okay, alam nyo na. Dahil sa mindset. Yes. Kasi hindi ka pwede yumaman na matuturo, wala din pera eh. Oh. Yes. Paano matutulong mo eh? Matuturo, hindi marunong mo eh. Buto. Sino ang hindi marunong lumabay? Kami. Lahat kayo marunong lumabay. Very good. Kasi ako di ako marunong. Yes. Sino, ikaw di ka marunong. Hindi. Kung tumalun tayo sa pier, no? Kung tumalun tayo sa pier, walang kaya sa ating dalawa, tama? You can never teach me, and I can never teach you. Yes. So marami sa atin ang hindi mayaman dahil sa mali tao lang nagturo. Tama. Nakita tayo mo, walang pera. Yes. Yung teacher mo, walang pera. Tapos sa kanila ka nalit o sa magyaman, hindi mo makuha mo. Tama? Yes. Parang sinabi mo na gusto mo pagawa ng bahay, pero pumunta ka sa abogado. Gusto mo pumunta pagawa ng bahay, pero pumunta ka sa abogado. Kaya nang pigat ko dyan, hindi mo matutulungan. Tama ba? Yes. Gusto mo magpa-opera, pumunta ka sa polis. Di ba gusto mo magpa-opera? Kaya nang pigat mo doon, hindi mo matutulungan. Tama. Sino si Maman? Kami. Kahit anong pigat nyo sa magulang nyo, kung hindi sila mayaman, hindi kayo niya matutulungan. Yes. Kahit anong pigat nyo sa mga kaibigan nyo, kung hindi sila mayaman, hindi kayo niya matutulungan. Yes. Dapat pumunta ka sa isang mayaman, doon ka magkaturo. Yes. Right, question, di ba? Yes. Tama. Wala kasing kursong BSM eh. No? Bachelor of Science in Engineering, walang kursong ganun. Yes. Yes. Meron BSP, Bachelor of Science in Poverty. Kasi kailangan na tawag sa eskwelahan eh. Dati 16 years lang. Ngayon 18 years. Tama? Tama. Tapos pagka-graduate mo, wala ka na lang, paano mo limaman? Graduate ka? Oh, may naalala ka seminar? This is how you earn your first million. Wala. Graduate ka? May naalala ka seminar? This is how you earn your first million. Di ba kalokohan? Ang tagal mo ng eskwela, tapos pagka-graduate mo, wala ka alam kung paano yumaman? Yes. Ang tindi, no? Ang laki ng tuition mo, ang laki ng binayad mo. Pagka-graduate ko, paano yumaman? Hindi ko alam. Ang ina, laki ng binastos mo eh. Tagal mo sa eskwelahan, 16 years. Yung iba, 18 years pa. Na-master niya, academics, ACADS. Pero financial, wala. Wala siyang alam. Eh, bakit problema yun? Pag wala ka alam sa financial,
naman itatanong, graduate ka eh. Tama. Maglulog ka sa bangko, ang tanong, graduate ka sir? Hindi eh, no? Ang tanong sa bangko, anong collateral mo? Tama. Kung maglulog ka sa bangko, hindi naman, kahit hindi nga sa bangko eh, maglulog ka, ang hindi ka naman tatanungin, okay, answer po itong 1 to 100. If you get a passing rate, makakalog ka. Hindi eh, no? Kaya any app na maglulog ka, may collateral ka. Tama? Yes. Hindi naman ito question yung pinag-aralan. So, ibig sabihin, yung academic education pala is good. Pero kung gusto mo yumaman, wala naman na yung kinalaman. Yes. Sa kanya na, Jim, ano di ba bayad mo? Pera. Hindi naman expert. Tama, bayad mo X squared. Okay, gusto ko na B squared, di ba? Ano? Yes. May learning. Yes. So, balik tayo dito. Sabi mo sa katabi mo, kumita ka ng malaki. Kumita ka ng Yan. malaki. So, kung ang mindset, magtipid, 10,000 ang income, 20,000 ang gastos, automatic, papaliitin to para kumasya dito. Ano Yes. ginawa niya? Ano ginawa? Tipid. Kapag nagtipid, ano nangyayari? Stress. Kapag may stress, pumapangit ka. Yes. Tumatanda ka. Yes. 20 ka pa lang, baka ng 35. 30 ka pa lang, wala ka ng 45. Tama? Yes. Pero pag ikaw, kaya nga, malatipid ka, lagi kang galit. Lagi galit, lagi tipid. Yes. Lagi bad-trip. Yes. Patay mo ang ilaw. Sa'yo, problema eh. Ngayon mo tumid. Lagi bad-trip eh, no? Ang lagi galit sa mundo. Tama? Tama. Kaya pag nagtitipid ka, yung pag nagtitipid ka kasi, yung buhay mo maandar. Yes. Tumatanda ka. Tumatanda ka, wala nangyayari sa buhay mo, ang pangit. Yes. Ay, ikaw ay ubang ka na. Eh, puti na yung buhok mo. Yes. Ayoko ng ganun. Sabi ko sa sarili ko, dapat kumita ko ng malaki. Kasi mahirap kapag, di ba, tumanda ka, tapos wala kang pera, tapos yung anak mo, dumakasapasahan ka, mahirap na. Totoo naman eh, no? Yes. Pag imaman ka, ay pagpapahirap ka, papapasapasahan ka eh. Pero pag mayaman ka, tumanda ka, kukupin ka ng lahat ng anak mo. Yes. Akin si ano. Kasi dami mo pera eh, tama? Are you learning? Yes. So, tapos ito pa. Bago ako matapos. Pag wala ka pera, may gusto ka sapatos, 5,000, ano sasabihin mo? Pag-iipunan kita. Yes. After 1 month, pagbalik mo, konti na lang. After 1 month, pagbalik mo, wala na. Ano nangyari? Yes. Gusto mo ng lechon, di ka mabili. Ang pangit ng buhay na gano'n. Ako, lumaki ako sa kanya ng buhay. Ang tuyo ko na kanya ng buhay. Baka akong visit eh, no? Diba? Gusto mo ng lechon, di ka makabili. Gusto mo ng ganito, di mo makuha. Tama? Yes. Gusto mo ng ganito damit, di mo mabili. Gusto mo ng pabako original, di mo mabili. Ayoko ka ng gano'n. Sabi ko, hindi. May choice naman ng tao eh. May choice Yes. ka naman ng trabaho, may choice ka ng negosyo. Ba't ako mag-choice? Ba't ako magkakagapili? Bakang tao, wala nangyayari sa buhay ko. Tama? Tapos pag matanda ka na, magsisisihan mo. Tapos ang inadamay mo sa pag-visit ng buhay mo, yung anak mo, walang kamalay-malay, correct? Yes. Sabi ko rin, dito ako, maninegosyo ako. Sabi ko sa sarili ko, papalakihin ko na lang yung income ko. Huwag mo pala itong paliitin. Kasi ito, pag pinaliit mo, hindi mo pala ito control. Yes. Ang palakihin mo pala yung income. Kasi yung income, control mo. Tama. O bukas, tatasa naman ng presyo ng gasolina, hepore, di ba? Tatasa naman bukas. Control natin hindi. Hindi. Hayaan mo lang. Tatasa presyo ng bilihin, control natin hindi. Hindi. Hayaan mo lang. Naintindihan nyo? Yes. So, yung mga gastos pala, hindi mo control. Hayaan mo lang. Hindi pwede yung ibalik ang presyo ng santol. Di ba? Hindi pwede. Ang kontrolin mo, yung sarili mo. Yes. Pag nagkarason ka, control mo? Hindi. Pag nagkarason ka? Yes. Pag nagawa ka ng paraan, control mo? Yes. Pag magsisipag ka, control mo? Yes. Pag lagi kang tulog, control mo? Yes. Pag mabawasan mo tulog mo, control mo? Yes. So, ang maganda ka kontrolin yung sarili. Yes. So, ang technique pala, papalakihin mo yung income mo. Pag pinalaki mo yung income mo, gawin mo ito 100,000, may pakilala pa ka dito? Wala. Stress ka ba? Hindi. Magalit ka ba? Hindi So, ito pala yung tamang mindset. Di ba, pag nagpa 100,000 ka, may stress ka rin. Pero di ba na mahirapan ka, basta yung mayaman ka. Yes. Kaysa nahihirapan ka, wala kang pera. Tama. Ano? Yes. So, pag pinili ko, eto. Halimbawa, mag-accentra ka, sabi ko kasi,
ang resulta, may stress ako. Yes. Pero, yayaman ako. Yes. So, pag lumaki ang income ko, di bayad lahat ng stress ko. Yes. Tama? Yes. Kasi hindi ako naiinitan. Bahay na aircon. Kung pumunta ako, fresh. Yes. Sasakyan, full volume ang aircon. Dati, nung nag-commute ako, kahit alis ka ng fresh, pagdating mo sa ano, binasak ka na eh. Alis ka ng fresh, pag alis mo, yung buhok mo, may spray net. Tama? Matigas na. Correct? Libre ka na eh. Libre yung spray net yung jeep eh, no? Yung bus eh, no? Alis kang lakbas, maluwang ka, rugog ka na. Tama? Pangos ka na eh, no? May libag-libag ka na. Pati ang damit mo, pagdating mo, may kulay na. Tama? Ayoko lang ganun. Baka niya? Yes. So, may choice tayo sa buhay. Pwede kang dito, ayaw mag-take ng risk, pero na-stress ka, o pwede magpayaman ka, may stress ka din, pero yayaman ka. Yes. Pipilit ka lang. Yes. Kumbaga sa babae, ayaw lalaki, pipilit tayo ng babae. Tama. Alin dito ang pipiliin mo? Kayo naman ang mga babae, may choice din kayo kung tatanggapin nyo o hindi. Tama? May Yes. choice ka rin. So lahat kayo may choice. Yes. Tama? Yes. Lahat kayo may choice. Kaya ako, pinili ko yung choice, yun ang payaman ako. Yes. Tingnan mo, 10,000 ang sweldo isang buwan. Times 12, magkano to? 120,000. Times 40 years, magkano to? 4.8 million. Oh. Ladies and gentlemen, malapit ako matapos. Ang pangarap dapat pinaghahandaan kasi ito yung pinaka-importanting parte ng buhay mo. Pero ito yung hindi natin nakandaan, actually. Pag may birthday, di ba birthday, may paplano hindi. Yes. Anniversary, Yes. kasal. Yes. Bakit? Importante. Tanante. Bakit yung pinaka-importanting parte ng buhay mo, hindi ka nagplano? Tama. Kailangan ka sa compute, magkano yung budget gusto mo? 1 million. Magkano yung house na gusto mo? 3 million. Magkano yung savings na gusto mo? 1 million. Kailangan ka sa compute dito. Wala. Pero kung may outing kayo ng mga kaibigan mo, sino yung magkano ng spaghetti? O ako, o 2 kilo. O 500 grams ng pork. Dalawang ano ng ano. Di ba, bakit yung nag-compute ka? Todo compute ka. Bakit yung pangarap mo, Brad, hindi ka nag-compute? Tapos ang sisisihin mo ngayon, si God na may dahilan, bakit ka mahirap? Hello? Hindi yung Diyos ang may dahilan, bakit ka naghihirap? Ikaw may dahilan nun. Yes. Hindi naman yung si God naman sabi na meron ka ng trabaho, ikaw yung naghanap. Hindi naman yung Diyos ang nagsabi mag-asawa ka agad, ikaw yung may gusto niyan. Yes. Hindi naman yung Diyos ang may sabi na mag-anak ka agad, ikaw may gusto niyan. Lahat ng choices natin sa buhay, tayo may gusto, tama? Yes. Kaya ngayon, may choice tayo na mabuhay ng kapalaran mo. Yes. Mabuti na lang may kasi Diyos tayo. Yes. May choice ka na ngayon eh. So, eto, 4.8 million na to, 10,000 per month, buhay eh. Hindi. Anong gastos? Pagkain. Pagkain. Diyos ko, pagkain na lang, gusto to eh. Kakain ka, ang isang pagkain sa turo-turo, 60. Kung 3 beses kang kakain, magkano na yun? 180. Ang rice, 15. Kung dalawang rice ka, 30. 30 sa tatlo, 90. Magkano na yun? 270. Tama? Tama. Ubus. Single. Kaya 300 na pagkain per day sa 30 days, magkano na? 90. Ubus. Hindi naman pwede kakain ka lang ng 20 days kasi gusto ka magtipid ng 10 araw. Tama? Yung 10 araw, oxygen, hangin. Di ba? Okay, inhale, exhale. Busog na. Kasya ulang. Kulang. Dito pala kulang na sa pagkain pa lang. Di ba paano kayo renta, tubig, kuryente, damit, sapatos, pabango, Yes. uniform, emergency, may hospital, may na ganito, tapos kang bata ka. Ay. Kaya nga kung ito yung kinikita mo sa isang buwan, checkmate ka eh. Yes. Kasi times 12, kahit 4.8 million to, kahit malapit to dito, pero buo hindi. Hindi. Hinaipon wala. Wala. Ang sikreto pa lang, 100,000 ka isang buwan. Yes. Kaya 100,000 ka isang buwan, times 12, 1.2 million yan. Yes. Times 4 years, that is 4.8 million. O 100,000 ka in 4 years, pwede buo to, correct? Yes. Pwede buo, pwede malapit. Yes. Ang matindi nun, 4 years lang. Tama. Kung ikaw, third
Sino 30 na dito? 34? 34 ka. Pag 38 mo, bago ka mag-40, at least makuha mo yung mga pangarap mo. Yes! Relax sa'yo, no? Tama? Yes. Ikaw 30. Oh. 29 mo. Pag 35 mo, makuha mo yung mga pangarap mo. Gano'ng masarap yun? Yes. Ikaw, di ba? Ilan taon ka, sir? 30. Oh. Pag 34, 35 mo, makuha mo mga pangarap mo. Tama? Yes. Kaya lang, ang kailangan mo pala, hindi pala yung gasto sa kontrolin mo. Ang kailangan mo, dagdagan yung income. Tama. Kumita ka ng malaki. Yung pala yung pinakasolusyon. Yes. At mangyayari yun kapag nagnegosyo ka. Kasi kung magkatrabaho ka, sino naman ang magsusunod ko sa'yo 100,000 isang buwan? Tama. Diyos ko Lord, nakita ka lang yung resume mo saan ka graduate, di ba? Sa mababang paaralan ng ganito, di ba? So hindi ka nagaganda ng doctorate. Yes. So sabihin mo sa katabi mo, magnegosyo ka kasi. Magnegosyo ka kasi. Diba? So ngayon, last, before ko tawagin, yung final na speaker natin, no? Bago ko tawagin yung final speaker, ano yung kaibahan ng trabaho sa negosyo? Ang negosyo kasi, ang tawag dito, leverage income. No? Leverage or passive income. Ang tawag naman dito, active or linear income. Yun, naalala ko na. Active or linear income. Ibig sabihin, ang operation system nito iba. Ito, ang employed self-employed, yung poor mindset, yung 24 hours niya, ang gagamitin niya para kumita siya ng pera. Yes. Ito, yung 24 hours ng iba, ang gagamitin niya para kumita siya ng pera. Yes. Iba yung operating system nila. So, ano yung sabihin ng active or linear? Active. Kapag may ginawa, may income. Kapag walang ginawa, Walang walang income. income. Yun ang active. Ang leverage or passive, kahit walang gagawin, may income. Yes. Kaya? Yes. Yun ang passive or leverage. So, ito, work hard for money. Ito, let money work hard for you. Yes. Nasusundan? Yes. So, explain ko lang ng konti ang active income. Halimbawa, 50 pesos ka per hour, times 10, magkano ka per day? 500. So, 10 hours ka nagtrabaho. Yes. 100 ka. So, gagawin ng iba para dumagdag ng income, ano gagawin? OT. O, thank you. Yes. O, thank you. Nag-OT, wala bayan. Tama? Nangyari ba yun, sir? OT, o, thank you. Ngayon, ang tanging pag-asa para lumaki ito, magmamasteral. Yes. Mag-aaral ulit. Yes. Mag-aaral ulit, 100 per hour para ma-promote, times 10, magkano na? 1,000 per day. Ganun naman ang lahat eh. Para ma-promote, mag-aaral. Yes. Mag-doctorate. Para doctorate na, 200 per hour, times 10, para ma-promote, magkano na per day? 2,000. 2,000. Maganda na yung laban dito. 2,000 ka na per day, times 30 days, lumalabas parang 60,000 na isang buwan. Yes. Pero kung tutusin mo, maliit pa rin to. Yes. Bakit? Ang pangarap mo kasi unlimited. Yes. Halimbawa, 60,000 na isang buwan, makakabili ka ba ng Land Cruiser? Hindi. Diba? 60,000 na sa isang buwan, makakabili ka ba ng 6 million na sasakyan? Hindi. Hindi. Bakit? Alam mo ang pangarap. Gusto mo makapag-travel, mga 10 bansa. Oh. Gusto mo ng 3 sasakyan. Gusto mo ng mansion na, tawag nito, 10 million na mansion. Grabe. Gusto mo ng Rolex. Yun. Gusto mo ng mga LV, Hermes, Gucci. Yes. Ang dami mo gusto na buhay. Tapos paano pa si misis mo? Oh. Paano pag nananak CS? Yung mga pagkailangan ng misis mo, yung pagpaganda, pagpaparlor, pagpabata, pagmasexy, pagpakilis. Magastos. Yes. Tama hindi? Tama. So, overall, yung 60,000, kulang hindi? Kulang. Kulang na kulang to. Kulang na 60,000. So, ang mangyayari nito, kailangan mo talaga mag-negosyo. Yes. So, reminder, kapag nagtrabaho ka, may puhunan yan. Saan ka sir nag-graduate? Ako, ka rin. Magkano tuition mo na nung college ka? 20,000. Okay, magkano yung baon na time? 100, mga ganyan. Oo. Tignan mo ha, 20,000 ang percent times 2 SEM, 40,000. Times 4 years, nung college ka, tuition mo pala 160. Kung ang baon mo 100 per day times 30 days, 30,000, 3,000. 3,000 times 10 months, 30,000. 30,000 times 18 years, kung ngayon, 540,000. Yes. Kaya baon pala, 540,000 plus neto, 160,000, congratulations. 700,000 na kagad. Grabe. Yes. Tuition pa lang nung college plus baon. Tulog mo, Yes. diba?
Grabe. Tapos magkano yung income? 455. Diyos ko, kailan kaya mag-aapo ka? Yung 700,000 na yan. Ikaw, sir, Cardinal College. Saan? Mahal din ang tuition doon. Magkano tuition doon, sir? Di ba magandaan? Ikaw, ma'am, Cardinal College. Saan ka na college? Peace. Trabaho college. Oh, private din yan. Magkano yung, ano niyo po? Oh, more or less, ito yung mga puhunan nyo. More or less. Grabe. Kung mahal ang tuition mo ng college, kasi elementary high school pa, Brad, 1 milyon ang puhunan mo, hindi mo lang alam. Tapos mapayag ka, sweldo mo lang, ito na, mag-aaroy itong 1 milyon na to. Lugi! Kaya sabi ko, bakit mo nag-iisipan itong negosyo kung sobrang ganda, baba ng puhunan? Natatakot kang mag-try. Samantalang ito, na-scam ko, 1 milyon, mag-aaral mo, for 55. Yes. Grabe. Malaking scam eh, no? Pero ito pinapatos, hindi pinag-iisipan, pinipilahan pa nga eh. O, pila tayo, pila. Di ba, pila? Di ba, hindi naman yung sanay, basta yung buha. Sabi ko, ito may malaki, bakit ayaw mong gawin? Tama. Tama? Siya ko na-brainwash eh. Lugi oh, 1 million, ROI for 55. Good luck, di ba? Yung mga mayayaman ganito, 500,000 yung isang jeep na Regas fee. No? Ang boundary nito, 700 per day. Sino yung gusto ng 700 per day? Ha? Sino yung gusto ng 700 per day? Pwede na. Yeah. Hinga lang, ako muna ka, 500,000. Yes. Maliit. Nangarap na kayo, no? Bili ka ng 10 jeep, magkano punan mo? 5 million. Magkano ang income mo yan? 7,000. 7,000 per day. Pwede? Yes. Sino gusto ng 7,000 per day? So, yan, di ba? Yes. 7,000 isang araw, di mo na maubos. Tama? Yes. Kaso nga lang, mamaya pag uwi ninyo, yan ang gagawa niya ng paraan. 5 milyon. Tama? Ang leverage mo dito, yung 10 jeep. Yes. Yes. Kasi, kapag nag-drive dito, hindi naman ikaw. Tama. Ang leverage mo dito, yung 10 driver, kung nag-drive sila ng 12 hours times 10, nakanakaw ka ng 120 hours. Yes. Yes. Nasundan? Yes. Ito nanakaw mo to. Plus, kung ikaw yung operator, may 24 hours ka pa na nasa iyo. Yes. Bahala ka, anong gagawin ko doon? Eto, hirap na hirap, pagod na pagod, puyat na puyat, 455. Yes. Eto, hindi pagod, hindi nahihirapan, tapos yung oras niya nasa kanya ka. Yes. Hindi nga lang, magkano lang ang punan? 5 million. Kung wala kang 5 million, pwede na sa bili ka ng motor, 100,000. Sino may motor sa inyo? Wait. Ito. Anong motor mo sir? Click, magkano yan? 100 plus. Ikaw sir, anong motor? Wala kang motor. 100,000 na motor, pagkabitan mo ng sidecar, 50,000, plus prangkisa, 150, yan, tricycle ka na. Unan mo, 300,000. Papauntayan mo na, 350 per day. Malamang ayaw mo. Mas malaki pa 455. Yes. So, mangyayari nito, 300,000 times 10, bili ka ng 10 unit, 3 million. 3.5 ka na per day, pwede na, tama? Yes. Di nga lang, ang gagawa mo na pa, 3 million. Tama. Naintindihan ka? Yes. Ganun ang laro. Ang laro dito, namumuhunan, para ibang maghirap, iba ang mahirapan, pero mamumuhunan ka talaga. Yes. Di ba? Gusto mo ng sure, sino yung gusto ng 1 to 5 million per month? 1 to 5 million. Ayan. Mamaya, pag uwi ninyo, maghanap na kayo ng 40 to 50 million. Charity ko eh. No? Yes. Charity. Ang kitaan nito, 1 to 5 million per month. Okay? So, ang sarap lang tingnan, yun nga lang, pag natin dito, hindi kaya. Tama? Ito hindi kaya. Ito hindi kaya. Gusto mo, computer shop. Bili ka ng computer, 50,000. Yung mga pang-gaming na computer, pakitahan mo. Magkano ang... Kaso nga lang, hindi naman pwede ano. Ano sa paralan mo? Ha? April John's Internet Cafe, available unit, one only. Hindi na pwede ka, di ba? April John's Gaming and Internet Cafe, one only. Hindi pwede, correct? Yes. Di ba? Bukas ka. Kasi ang pula mo, 50 lang eh. Isang computer lang, di ba? Pag may gumamit na, pwede gumamit, ay wala na. Kasi ano na eh, bulog na eh, no? So, hindi pwede, tama? Okay, di ba? Pag bukas ka pa ng negosyo, di ba? Na isa lang. So, bili ka ng 10. Ang puhunan mo, 500,000. Yes. Diba? Ganun pa rin. Million. Tapos, ang computer, ang magkakaroon para sa'yo. Yes. So, halimbawa, ang per gaming mo, 30 pesos per hour,
No? So, kung 10 ang nagagamit, magkano siya per hour? 300. 300. No? So, kung nag-operate ka ng 10 oras sa isang araw, magkano po siya kita mo? 3,000. Yun nga lang, ang ilalabas mo, 500,000. So, what if, no? What if merong negosyo na hindi ka maglalabas sa 500,000, hindi ka maglalabas sa 5 milyon, hindi ka maglalabas sa 3 milyon, hindi ka maglalabas sa 1 milyon, tapos ang ROI mo, 455 per day. Walang kwenta eh, no? What if merong negosyo, di ba parang si Lucian sa kanyang Fortune Tobacco, no? Kaso nga lang, hindi ka naman bibili sa kanyang sigarilyo, tama? Yes. Meron kang manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, customer. Yung customer dito bibili ng tingi. Sari-sari store. Yes. Tama ba? Yes. Yung sari-sari store, pag naubusan, bibili kay Pure Gold. Tama? Yes. Si Pure Gold, pag naubusan, bibili sa distributor. Yes. Hindi ka naman dito pwede bumili ng isang kaha. Madaling ka dyan eh, no? Pabili nga pala isang kaha, hindi ka bibigan eh. Ang binibili dito, kultuhan. Correct? Yes. At dito yung kumukuha, ito yung truck-truck. Tama? Tama. So, eto dito bibili, may kita ko wala. Meron. Eto dito bibili, may kita. Meron. Eto dito bibili, may kita. Meron. Eto dito kukuha, may kita. Meron. Kilala ba ito nilusyonan? Hindi. Kilala ba siya nilusyonan? Hindi. Pero may kita wala. Meron. Maganda negosyo kami. Maganda. Pagpapagalan natin, di ba? Ang ganda kasi, hindi mo kilala, hindi na ikaw yung nagbenta, may kita ka. Yes. Kumain ka sa, parang ganito yan eh. Ang problema lang dito, no? Ang problema dito, capital. Million, kung hindi billion ang kailangan mo. Yes. Nestle products. Ang ganda ng distribution. Nestle, ice cream, etc. Yun nga lang, kailangan mo ng billion para magawa mo yun. Yes. Para ma-operate mo yun. Tama? Jollibee ganun din. No? Jollibee nagsimula sa Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, China, Amerika, dami Jollibee. Di ba? Yes. Lahat ng kumakain dito, may kita siya wala. Meron. Makto, ganun din. Amerika, buong mundo. Lahat ng kumakain dito, may kita siya wala. Meron. Starbucks, 40,000 branch buong mundo. Lahat na nagkakape dito, may kita siya wala. Meron. Oh, Henry C na lang, BDO. No? Henry C. Ang negosyo niya, BDO. Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, China. Lahat na nag-deposit na withdraw, may kita siya wala. Meron. Sa kanya pa ang SM, Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, China, lahat ng bumibili, may kita siya wala. Meron. Sa kanya pang bonus, Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, China, lahat ng bumibili, may kita siya wala. Meron. Andito, no? Meron pa siyang independent power supply sa Manila, lahat na nakakabit dito ng kuryente, may kita siya wala. Meron. Sa kanya pa ang SMDC, lahat ng bumibili ng properties doon, may kita siya wala. Meron. Ano negosyo niya? Networking. Yes. Lahat yan naka-networking. Kaya akala mo, pangit ang networking, ang ganda pala ng networking. Yes. So pag ka na Cebu Pacific, sinong kumita? Go Kong Way. Yes. Kumain ka ng chippy, mga chicheria, sinong kumita? Go Kong Way. Sa kanyang Universal Robina Corporation eh. Yes. Di ba? Yes. Gumamit ka ng Globe, sinong kumita? Ayala. Pumunta ka ng Ayala Mall, sinong kumita? Ayala. Lahat ng galaw natin, naka-networking. Yes. Lahat ng negosyong malalaki, naka-networking. Kasi only kapag nag-networking ka, yayaman ka. Yes. Ang Starbucks may 40,000 na branch. Kung kumikita siya ng 1,000 pesos per day sa kada branch, ang income niya, 40 million Yes. pesos every day. Grabe. Naka-networking eh. No? Matagal na natin ginagawa ang networking. Hindi mo lang pansin. Kumain ka sa Lolas, masarap ang pagkain, di ba? Yes. Pinicturean mo, nag-Instagram ka, nag-My Day ka. Nakita ng friend mo, uy, ang sarap. Kahit din ako, crispy pata. Pagkain niya sa Lola, sino kumita? Si Lola o ikaw? Lola. Binigyan ka ba kahit 100 pesos kasi Hindi. nag-post ka? Hindi. Ang matindi mo, bakit kwento yung kaibigan mo sa mga kaibigan niya, sino kikita? Yung kaibigan mo, ikaw si Lolas. Lolas. Sino nagkwento? Yung kaibigan mo. Yes. Saan galing? Sa'yo. Kumita kayo? Hindi. Hindi. Sino yung mayaman? Si Lolas. Tarapakan na natin, di ba? Matagal mo na ginagawa yung networking. Bumili ka ng sabon, pumuti ka, magtapan na yung kaibigan mo, bibili siya kung saan ka bumili, di ka naman kumita. Yes. What if ibahin natin ngayon? Ikaw na kikita. What Yes. if ibahin natin ngayon? Yung mga products, mag-change brand ka lang. Kapag nag-change brand ka, pwede ka nang yumaman. Yes.
Di makakwentuhan mo, kada kwento mo may kita ka. Yes. Yung nakwentuhan mo, may kita ka pa rin. Yes. Ibig sabihin, ikaw to, iimbitahan natin mga kakilala mo, dadami sila, ang maganda, may kakilala din sila, dadami, tama? Yes. Dadami na dadami. So, ibig sabihin, what if mahihain ka? Di okay lang. Hindi ko madami kayo mahihain. Hindi ko kayo mahihain. Kapag hindi niya, what if may lumabas dito ka lang, hiya, halimaw. Yes. Ibig sabihin, lahat ng makitang tao, hindi na tao ang tingin. Pera ang tingin niya. Di ba? Yes. Pera tao pa! Di ba? Dadali lang dito. Lahat ng sales nun, lahat ng benta nun, lahat kayo madadaan ng pataas, may kita. Yes. Bakit mo negosyo kami? Maganda. Kaya sabi ko kahit konti ang kakilala mo, bakit? Di ba kilala mo? Konti di ba kakilala? Konti di ba kilala mo, maraming kakilala? Yes. Konti walang sumali sa kakilala mo, hindi okay lang kasi yung hindi mo kakilala, mas marami yun. Yes. Bakit ang nanginegosyo ba yung kakilala na pwede bumili? Hindi. Di ba kasi Jollibee, kilala niyo mamayari? Hindi. Kasi kumakain yun. Pag nanginegosyo ka, kahit sino market mo. Yes. Hindi ka pwede magnegosyo market mo na kakilala mo. Tama. Pag hospital ka ba, hindi ka, pwede ba, ay hindi ka pwede dyan. Kasi hindi mo kilala yung may-ari. Di ba? Yes. Negosyo yun eh, no? Paano? Yes. Yung, ano yung coping? Coping school o coping hospital? Good. School. Ang pwede ka pa mag-aral yung kakilala ng coping. Hindi. Hindi. Tama? Yes. Sabihin, sila Sandra, kahit yun ang kakilala mo, hindi sumali, okay lang. Yes. Kasi mas marami ang hindi mo kakilala. Tama. Kapag sumali yung mga hindi mo kakilala, hindi na sila. Yes. Pag dumami yan, lahat sabog-sabog yan, tuloy-tuloy ang kinikita mo kahit wala ka na ginagawa. Yes. Yes. Ladies and gentlemen, tapos na po ako. Gusto ko lang na ipinaintindi ko lang to sa inyo. Kapag nagninegosyo ka, ang potential mo unlimited. Kailangan mo lang mamili. Number 1, franchising, Jollibee, 40 to 50 million. Potential income, 1 to 5 million per month. Yes. Number 2, employment, puhunan, 1 million. Potential income, 455 per day. Yes. Scam eh, no? Wala kang produkto. Ano na scam eh? Walang produkto eh. Ang buti pa ito may produkto eh, no? Siguro produkto dito mga 20, 30 million, yung 20 million pangalan. Tama? Nakapaka-scam eh, no? So, negosyo. Ang negosyo, may puhunan yan. Halimbawa, mag-space ka ng ganito, 25,000 per month, 1 month advance, 1 month deposit, plus renovation, yung 100,000 mo, tapo na. Yes. Hindi mo yun mabawi. Yes. Diba niya? Yes. Tapon na yun eh. So, yun lang sa negosyo. Halimbawa, pag tayo ka ng restaurant, bibili ka ng plato. Yes. Dito. Alam ka na nakakain sila sa dahon ng saging. Tama? Bibili mo yun. So, magbili mo yun, punan mo yun. Yes. Hindi mo pwede mabawi. Tama? Tama. Pwede ba yun? Tayo ka na ganito, tapos para mabawi mo, ibenta mo. Hindi pwede. Tama? So, ibig sabihin, traditional business, yung 5 million na jeep, 7,000 per day. Yung 3 million na tricycle, 3,500 per day. Yung 500,000 na internet cafe, 3,000 per day. So, hindi mo kaya mababahay yung puhunan mo. May pa-apat. Ito na. Asembra International. Yes. 199,800, pwede kang kumita 3 million per month. Yes. Grabe, no? 110,500, pwede kang kumita 2 million per month. Yes. 45,500, pwede kang kumita 1 million per month. Ang maganda, merong partial, pwede kang kumita 17,500, 400,000 per month. Yes. Maganda na maganda. Napakaganda. Bakit? May produkto pa eh. Ito, pag namuhunan ka ng ganito, yung computer shop, pwede kayo sir, bumili ka ng 500,000 na computer, tapos para mabawi mo, ibibenta mo ulit. Ano mabawi mo yung 500,000? So, ibig sabihin, igagapang mo to. Tama? Yes. Igagapang mo to. Mag-aantay ka para maglaro ka ito. Hindi naman kasi pwede, bili ka ng 10 computer, o 7 mo para mabawi. Yes. Tama? Wala ka ng business. Tama. Eto, si Asendra, yung binayad mo, may produkto, pag nabenta mo, bawiin mo na, may potential income ka pang ganito kalaki. Yes. Maganda na paganda. Napakaganda. Pansin mo ha, nabayad ka, may produkto. May produkto. Yes. Pag nabenta mo, bawiin mo na. Saka Tama. na kita yung gusto maganda. Yes. Plus, may kita ang pang ganito. Ladies and gentlemen, hindi ko na patatagalin. Ang last na magsasalita po sa atin, paano
makikita sa Sendra International.